Meron kayang magdadabog ang mga bangs? Meron kayang magtataasan ng mga kilay? At higit sa lahat, meron kayang mga basher at hater? Ang bagong babaeng di umano ay ka-close sa isang panalong-panalo at palong-palong matinee idol. This is Alwad Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kamaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching Riti Show. Tara yan at talakayan ng Showbiz Edition. Mare, ikaw nga magkwento nito kasi nabasa ko to sa pitak mo. Ano bang nangyayari kaganapan sa palong-palo at pagka-sarap-sarap-sarap-sarap na si Donnie Pangilinan at kay Bini Mika? Anong drama ito? Kasi I was watching the online show of Ogie Diaz, tapos yung bago niyang doon, co-host si Tita Cora, whoever he is, na kapatid ni She's a girl? She's a woman? Hindi, Bading, but they call him Tita Cora. Tita Cora, na kapatid ni ni Papa Jack. Papa Jack, the radio announcer? Oo, kapatid yun eh. Radio DJ. Na nagpasiklab. Kasi siyempre, sharing kayo ng mga stories, ng mga scoops, ng mga chika, blind items, whatever. So, she shared a story na parang gano'ng katotoo na si Donnie Pangilinan at si Bini Mika ay parang romantically linked together. Yeah, parang may something. Something. Kasi, kasi umatan sila ng premiere ng tayo sa wakas. Okay. Tapos, syempre may after party yun, di ba? Mm-hmm. Doon sa after party, kasi umatid yung Bini eh. Buong Bini? No, hindi yata lahat. Basta select members lang yata. Okay. So, umatid doon sa umatid sa premiere night. Premiere night, tapos like after party, one of the Bini members na nasa after party was Bini Mika. Bini Mika. Tapos, Bini Mika decided na na parang napagod na siguro siya. Gusto na niya umuwi. Okay. So, pinagamit ni yung sasakyan niya. Ni pinahatid sa driver niya. Donnie Pangilinan offered his car and driver to bring Bini Mika home. Okay. Ngayon, parang to get the side of to get the story, straight, parang Ogie Diaz, contacted somebody from Donnie Pangilinan's camp. Okay. So, sinabi naman ng kampo ni no, they were just friends. Yan lagi niya sumasama sa mga sa mga gimmick ni Donnie. Parang she's one of the boys, parang ganon. Ganon yung pagkakaano. Tapos, I saw a recent video where si Bini Mika was getting into a van yata. I don't know kung van yun ni Donnie. Pero, ang naghatid sa kanya was si Jennings? Anthony Jennings? Anthony Jennings. Okay. Doon sa van. Sa van. So, parang pinalalabas na pinahatid lang. So, I don't know if that is the, yung kuha dun sa after party. But there was a TikTok video showing Bini Mika na sumasakay sa isang van. Na hindi ko alam kung si Donnie. Okay. I don't want to judge Bini Mika and Donnie about, itong mga hatid-hatid na to, mga ganun-ganun, because we are not privy to what is happening. We're not even there. But, yung mga friendship na yan, yung mga one of the boys na yan, paano ba po ni Maricel at William, ni Sharon at Gabby, at ni Snooki at ni Albert Martinez, narinig namin yung mga friendship arc na yan. Diba? So, kung ganyan rin lang naman, o di sige, friendship kayo, ayoko naman mabash si Bini Mika dahil wala naman talagang iba pang, diba? At yung drama rin, one of the boys. Bagong-bago. Alam niyo po, 1980s pa. Aray ko. Ninita Maricon pa kaming dalawa ni kumaring Ultra Maldita. Pag tinuring kang one of the boys ng mga boys, then one of those boys like you.
Sure yon. Pag one of the boys kami, isa sa mga boys, tama natin sa tropa yan para madaling ligawan. Para, Strangely, ha? The chika comes right on the heels of the Donnie Pangilinan, Bel Mariano, love team end. ending ng Love Team, di ba? diba? So, people were Speculating. thinking, somebody's generating Buzz. an intrigue between, is making malicious I don't think there's anything malicious about Donnie being close with Mika. Binaka si Donnie, dalaga si Mika. Number 2, bukas na aklat po naman talagang mag-love team lang talaga si Donnie at si Belle. Never naman sila umaming naging sila. They were just close. Hindi sila nagpaasang sila. At walang kahit na anong nagkasabing sila. Di ba, mas makatag pa nga yung alamat na Donnie is in love with somebody else and is in a relationship with somebody else and Belle as well. So, walang intriga doon. Kung tapos na ang love team, biglang bumabong at biglang uma-appear in the horizon, ang closest si Binimika at ni Donnie Pangilinan, ganoon lang talaga ang movement ng buhay. The biggest reason for you to move forward is to find another person you will enjoy the company and be like one of the boys. Diba? Hindi ba ganoon rin naman ang turing niya nung kay Bel Mariano? One of the boys. Pero kay Bel, talaga hindi. But this is a different thing. Because kung walang usok, sabi nga na matandang kasabihan, walang apoy. Diba? Kung walang nakikitang kakaiba ang mga tao sa paligid-ligid ng linga between Donnie Pangilinan and Bini Mika, walang mag-iisip. Or sadyang may mga tao na talagang marurumi ang pag-iisip. Pero paano rurumi ang pag-iisip kung dalawang tao na parehong single ay naging mabuti sa isa't isa? Wala namang masama doon, di ba? Ikaw ba nananalig ka na there's something na dapat porke katatapos lang ng love team, dapat si Donnie at si Belle ay hindi makitang may kasamang iba? Hindi, kasi yun ang pinagtataka ng marami. The issue between Donnie and Belle. and between Donnie and Mika. Mika came right after. on the heels of the breakup of the love team. They were just questioning the timing. 'Di ba? Kasi wala namang ganoon eh. Nung na-announce na that was their tayo sa wakas was their last project together. Parang biglang pumutok to. Biglang chuk, 'di ba yung ganon? You cannot erase the doubts of the people. Well, I understand where the doubts are coming from. Pero kaysa pagdudahan nyo, acceptin nyo lang at face value. Isa lang ibig sabihin nun. Di ba? O bakit biglang pumatok? Perfect ang timing after ng movie. Isa lang, alam nyo na ibig sabihin nun. Kaya pinapaputok kasi kayo naman, break up na nga yung love team, in denial pa din. Di ba? So, bakit biglang pinapausok? Ano ibig sabihin nun? Dati walang-wala, di ba? Covered na covered. Ni kahit na anong amoy or anything, biglang ngayon. So, alam niyo na ibig sabihin nun? Pinapausok. Kasi nga si Donnie talaga at si Mika. Hindi ba? Wala namang masama. Wala ring mabuti. Charot! Bakit walang mabuti? Bini Mika is like a superstar together with the rest of Bini. Si Donnie ang biglang pling! Di ba? Ito sigurado kung ano mangyayari kay Donnie. Alam mo naman, sa buong kasaysayan ng Philippine show business, kadalasan, pag nagkahiwalay ng sikat na love team, mas bumubongga ang karera ng babae. Parang si Joshua Garcia lang ata ang maiiba dyan, di ba? Oo, kasi si Joshua Garcia na love team si Julia. Before was Si Janela, di ba? Pero he stood out. Di ba? Kung may ganung swerte si Donnie Pangilinan, ano ba gagawin namin? Hindi. I don't think na may ganun siyang swerte. Kundi kung may ganung ang swerte. Iba si Joshua. Kasi si Joshua nakakaarte, no? Ay, ayoko nang mag-comment. Basta ako, diba? Donnie Pangilinan and Jeremiah Lisbo, baka Jeremiah Lisbo ako. Father na. Okay lang sa akin kung father. Alam mo, mahilig ako sa father kasi madir na ako. Alam mo,
kung di ka lang magbe-birthday, babatuhin na kita nito Wala! Diyos ko, Pagbigyan mo na. sasampalin kita Diba? ng Dahil minuto dyan, inaanyayahan po namin kayong manood sa reality show na pinapalabas tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon sa aming Diario Tirada YouTube channel at sa aming Facebook page. Ito po si Alwin Ignacio, Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Ulcia Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Reality Show, ang Tarayan at Halakayan Showbiz Edition.